Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Father Gene Pastillo, isang Fransiskano po sa kapatiran ng mga Fransiskano dito sa Pilipinas. At ngayon po ay pagninilayan natin ang mabuting balita para sa ika-4 na linggo ng Adbyento. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang berhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ika-4 na linggo ng Adbyento. Ilang tulog na lamang po at Pasko na. At habang papalapit ang ating pagdiriwang sa Kapaskuhan ng pagsilang ng ating Panginoon, lumilinaw po ang punto na nais ng Diyos na bigyan natin ng pansin at taos-pusong pagninilay upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng Christmas. At ano nga ba ang puntong ito? Ito po ay ang biyaya ng buhay. Dalawang anggulo po ang maaari nating tingnan dito. Una po, biyaya ng buhay ng anak ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa mundo upang makapiling ng lahat. Biyaya ng buhay ng Diyos, ng bugtong anak ng Diyos, na siya'y nakipamuhay na kasama natin upang tayo ay turuan kung paano mamuhay bilang mga anak din ng Diyos. Biyaya ng buhay na siyang nagbibigay sa atin ng tamang paraan upang paano natin mararating ang pintuan ng bahay ng Diyos Ama sa langit. Sabi nga ng ating Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Biyaya ng buhay na banal, hindi lamang ng bugtong na anak, kundi kabanalan din nating lahat. Kaya nga mula ngayon mga kapatid, pag narinig natin ang mga Christmas songs o kaya mayroong nangangaroling sa tapat ng bahay natin, dapat walaan ng ibang papasok pa sa ating isipan, kundi itong tungkol sa handog ng buhay na mula sa Diyos Ama. Pag may narinig ka na Christmas song mula sa radyo, ay dapat biyaya ng buhay ang iyong maalaala. Kahit na yung mga bata na nangangaruling, kung saan man mayroong mga taong kanilang kinakantahan, dapat ang isipin natin ay sila'y gumagawa niyan dahil sa biyaya ng buhay na mula sa Diyos Ama, na walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak.
Dahil pag hindi ito ang ating magagawa, pag hindi ito ang papasok sa ating isipan, ang ating Pasko ay magiging hindi banal, kundi isang Paskong makamundo. Dahil pag narinig natin ang mga Christmas songs, hindi ang Diyos ang ating naiisip, hindi ang handog ng buhay, kundi ang handog ng mula sa bulsa po ng ating pinangangarulingan. Kaya nga mula ngayon, sikapin natin na gawin nating banal ang ating pagdiriwang ng Pasko. Isipin natin at pasalamatan natin at purihin natin ang Diyos Ama dahil sa biyaya ng buhay sa pamagitan ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak upang makasama natin. Ngayon po ay tingnan natin ang pangalawang punto tungkol sa biyaya ng buhay. At ito naman ay ang hamon para sa pagbabago ng buhay. Tingnan po natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Siya po ay nakatakda na ikakasal kay Jose. At tulad ng mga babaeng malapit na ikakasal, ang kanilang pag-iisip, ang kanilang isipan po ay punong-puno ng mga magagandang pangarap na sila po ay magkakaroon ng isang magandang tahanan, na maganda ang kanilang pagsasamahan kasama ang kanyang asawa, na sila po ay magkakaroon ng mga malulusog at masasaya na mga anak. At ano pa? Ngayon biglang dumating itong Anghel Gabriel at sabi, maglilihi ka at ang iyong anak ay pangangalanan mong Jesus. Anong ibig sabihin ito? Ito po ang implikasyon. Maria, maganda nga yung pangarap niyo ni Jose. Kaya lang ipasintabi mo iyan. Ipasintabi mo. At ito ngayon ang alok ng Panginoon para sa iyo. Tanggapin mo na ikaw ay magiging ina ng bugtong anak ng Diyos. Ay malaking implikasyon po ito mga kapatid. Ordinaryong buhay lamang ang kanyang pinaghahandaan. Ngayon ay inaalok siya na magiging ina ng anak ng Diyos. Anong klaseng pagbabago ng pag-iisip ni Maria, ng kanyang buhay, ng kanyang pag-uugali, ang kanyang isa sa buhay ngayon? Anong klaseng demand ang kailangan mula sa kanya upang siya ay magiging mahusay at karapat-dapat na ina ng anak ng Diyos? Napakalaki ang demand. Nang ibig sabihin po mga kapatid, kung tatanggapin mo man ang biyaya ng buhay na mula sa langit sa pamagitan ng bugtong na anak ng Diyos, na ikaw din ay dapat magbabago ng buhay, na hinahamon ka rin sa pagbabago ng iyong buhay. At ito talaga ang hamon din ng Pasko. Kaya nga tulad nung kanina, binanggit natin na pag ikaw ay nakakarinig ng Christmas carol at matanggap mo ay maalaala mo iyong biyaya ng buhay, maging makahulugan na ang iyong Pasko. Dagdagan pa natin. Mas lalong maging makahulugan ang iyong Pasko kung maalaala mo na ang diwa ng Pasko ay ang biyaya ng buhay mula sa Diyos at ang hamon na ikaw ay magbabagong buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Si Maria po ay tinanggap niya ang hamon ng anghel na siya ay magbabagong buhay at magiging ina ng Diyos. Sana tayo rin tanggapin din natin ang hamon na tayo'y magbabagong buhay at sabihin natin sa Diyos, ako'y alipin lamang ng Panginoon. Matupad nawa sa akin ang iyong sinasabi. Mga kapatid, na pagninilayan na po natin ang banal na salita sa linggong ito, ika-4 na linggo ng Adbyento. Ako po ay si Father G na muling nag-aanyaya sa inyo. Makinig tayo sa mga salita ng Diyos. At higit sa lahat, isa sa buhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.